So, maganda yung relationship nyo. Love department within the family, mga kapiksi, at saka within your partner or specific person. If mayroon kayong partner or specific person, mararamdaman mo yung pagiging loyal and faithful sa'yo ng person mo. Willing ito na tulungan ka sa pagdadala ng iyong kabuhayan, mga kapiksi, at saka parang binibigay din niya sa'yo yung mga emotional needs mo, hindi lang yung mga financial needs mo, kundi namimit niya, no, yung mga expectations pa sa kanya, and pinapaligaya ka nitong person mo. You really feel loved and adored and desirable by this person. So hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong September to October para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Cancer. So ito yung energy ng Moon, mga kapiksi. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Cancer. Cancer kaya in-represent ng King of Cups sa ating spread, mga kapiksi. Ito yung combination guys ng positive and negative energy. General reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Yung new moon natin guys ay mag-start sa September 14. Tapos yung next na new moon ay sa October 14. So ang reading na to, mga kapiksi, ay para sa period na yan. Comment down below guys if naka-resonate kayo sa mga mensahe para sa inyo. Alright? So, nakikita natin dito mga kapiksi na unti-unting gumagaan yung inyong tawag dito, pera department, money department, mga kapiksi. Marami kayong mga pagsubok, no? Comment down below guys if naka-resonate kayo. Hindi naman pagsubok, pero marami kayong gastusin, maraming expenses, maraming obligasyon, responsibilities. Maraming responsibilities na nakaatang sa inyong balikad, mga kapiksi, pero natutugunan nyo itong mga pangangailangan nyo na to kasi sobrang sipag nyo guys. Grabe. Yung iba sa inyo parang hindi kayo nagsasayang ng oras hanggang may energy kayo, hanggang meron kayong opportunity na pwedeng gawin. Ginagawa nyo talaga, or kumikilos kayo, hindi kayo nag-aaksaya ng oras at mga pagkakataon para sa pag-unlad ng inyong kabuhayan, mga kapiksi. And may kita nyo yung mga resulta ng mga effort nyo guys. Nagkakaroon ng appreciation. Yung iba sa inyo parang meron kayong mga katulong sa buhay, hindi naman kayo nag-iisa kasi may mga katulong naman kayo, at saka maganda din naman yung relasyon nyo sa workplace nyo. Let's say for example, nagtatrabaho kayo, maganda yung relasyon nyo sa workplace nyo. Kung meron kayong tindahan, maganda yung relasyon nyo sa mga kliyente nyo or sa mga customers nyo, sa mga bumibili, ganyan. Yung iba sa nyo, kung kayo ay mga negosyante, parang meron kayong mga repeat customers ba yung tawag doon, yung paulit-ulit kaya repeat repeat customers, okay. Kumbaga pabalik-balik sila na order ng order or bili ng bili sa mga binibenta nyo, mga kapiksi. Alright? And kaya nagiging maganda din yung inyong status pagdating sa kaperahan, at saka may mga good fortune, good karma actually. May mga good karma na paparating sa inyo based sa inyong efforts, mga kapiksi. So, or based sa inyong intentions, no? Kapag karma, palagi yan nakabase sa inyong intentions. That's why you have to raise your good karma by doing good to others, mga kapiksi. Alright? And for some of you guys, I'm sensing na merong parang merong secret admirer ka. Yay! Parang merong sikreto na nag-a-admire sa'yo. May crush sa'yo. So parang malalaman mo itong tao na to, or madidiscover mo siya by accident, mga kapiksi. Alright. And angel number 999, mga kapiksi, check nyo yung ibig sabihin yan. Baka may additional na message sa inyo ang inyong mga anghel gabay.
For some of you guys, no, parang bibigyan kayo ng chance ni universe para matapos yung mga bagay na nagpapabalisa sa inyo. Sobrang ganda ng love department nyo, mga kapiksi. Excuse me. So, maganda yung relationship nyo. Love department within the family, mga kapiksi, at saka within your partner or specific person. If mayroon kayong partner or specific person, mararamdaman mo yung pagiging loyal and faithful sa'yo ng person mo. Willing ito na tulungan ka sa pagdadala ng iyong kabuhayan, mga kapiksi. At saka parang binibigay din niya sa'yo yung mga emotional needs mo. Hindi lang yung mga financial needs mo, kundi namimit niya, no, yung mga expectations pa sa kanya, and pinapaligaya ka nitong person mo. You really feel loved and adored and desirable by this person. So, and i-comment nyo yan, mga kapiksi, kasi dapat ina-affirm nyo din yan. That's part of your self-concept, guys, no? I am loved, I am adored, para talagang maramdaman nyo na minamahal kayo ng person nyo, and so, and you are emotionally happy. Kumbaga, nasa happy place ka. You are in a happy place right now, mga kapiksi. So, and sabi ko nga sa inyo, guys, no, parang bibigyan kayo ng chance ni universe para yung iba sa inyo, guys, parang meron nagmamanman sa inyo. I'm sensing na meron nagmamanman sa inyo. So, medyo mag-ingat na lang din kayo. Protect yourself. Stay low-key. At saka magdasal kayo para maprotektahan kayo. Kasi parang I'm sensing na meron nagmamanman sa inyo. Parang may stalker or something. Baka naiinggit sila sa kung ano yung meron ka. And parang baka hanapan ka nito ng mali. Tapos baka gawan ka ng hindi maganda. So be attentive, be cautious sa mga kinakausap mo, sa mga transaction, sa mga sinishare mo na information, kasi baka mapahamak ka. Okay? So konting ingat, Cancer. Alright? So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan sa message na yan. Tingnan natin yung additional na mensahe sa inyo gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, mag-avail ka na ng course, kapiksi. Sobrang ganda talaga niyan. And magbibigay din ako ng 1 free pampaswerte subliminal until September 31, guys, sa lahat na mag-avail ng course, okay? So, mag-send na kayo ng email. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gustong i-manifest, pwedeng love and relationship, money or career, guys, pwede kayo mag-send ng email sa akin para magpabook kayo ng coaching. Alright? So, Cancer, sobrang ganda ng message sa inyo, guys. Step out of your comfort zone. Okay? So, ganito lang yan, guys, no? 1 + 1 = 2, diba? So, ibig sabihin, if you are doing the same thing over and over again, the same formula, expect mo na same yung result na makukuha mo or same na sagot yung makukuha mo. Kaya nga 1 + 1 = 2. Ngayon, kung gusto mo siya maging 3 or 4 or 5 yung sagot mo, ibig sabihin gusto mo makita ng changes or pagbabago sa sagot or sa resulta, kailangan magbago yung formula mo, 'di ba? Maging 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4, ganyan. And magagawa mo lang yun kapag lumabas ka ng iyong comfort zone. Okay? Kasi pag nandun ka sa comfort zone mo, you're doing the same thing over and over again. Okay? And same formula lang siya. Kaya yung resulta, same din yung nakikita mo. Pero kung gusto mo mag-expand, humanap ng ibang sagot, makakita ng ibang resulta, sometimes you have to step out of your comfort zone para ma-experience mo siya
sa iyong 3D, sa iyong physical reality. Okay? But then again, this is optional. Kasi kung komportable ka naman, kaya nga comfort zone di ba? Kung komportable ka naman sa buhay mo, masaya ka naman, wala ka nang hinahanap, okay ka na dyan, then that's fine. Live your life comfortably. Yun naman yung purpose natin, yung mabuhay tayo ng maayos, walang inaalala, ganyan. But then again, kung naghahangad ka ng ibang bagay, ng mas magandang buhay or whatever, mas better dun sa current mo ngayon, you may need to step out of your comfort zone and try new things, try different things, okay, na maaaring magdala sa iyo ng ibang formula, ibang resulta, mga kapiksi. Okay? So, attune to the moon, mga kapiksi. I know I'm headed in the right direction. Again, guys, i-comment nyo sa baba, I know I'm headed in the right direction. So, kung gusto nyo talaga na lumabas ng inyong comfort zone and mawala yung takot nyo, yung mga fears nyo. Kasi sometimes, yung reason kung bakit hindi tayo lumalabas ng comfort zone is because of our fears, diba? Sabihin nyo lang, I know I'm headed in the right direction. O kaya, everything is always working out in my favor, para kahit nasa labas na kayo ng comfort zone nyo and iba na yung ginagawa nyo, always pa rin maging favorable sa inyo yung sitwasyon, mga kapiksi. Alright? Excuse me. Excuse me sa baheng. You're headed for something which feels like destiny. Kasi baka destiny mo yan, kapiksi, no? Kaya ka pinapalabas ng iyong comfort zone. Kasi baka nandun pala yung destiny mo sa labas ng comfort zone. Hindi mo lang na-realize kasi nandyan ka pa sa comfort zone mo. Okay? You need to face a fear and get over it. Sabi ko nga, guys, yung reason most of the time kaya hindi tayo lumalabas ng comfort zone natin is because of our doubts and fears. Okay? So, fear is a state of mind. Ibig sabihin, nasa isip nyo lang siya. And if hindi nyo i-entertain yung fear, walang fear. And yung fear is the mind killer. Favorite quote ko. Fear is the mind killer. It's a little death that brings obliteration. In short, in layman's term, sinisira niyan yung mga pangarap niyo, mga kapiksi. Okay? Layman's term. Sinisira ng fear yung mga pangarap mo sa buhay. So, wag mong hayaan na masira yung mga pangarap mo sa buhay dahil lang sa takot at duda. Stand on your own 2 feet, mga kapiksi. No? It's about time na maging independent ka. Try new things. Trying things on your own. Diba? Hindi nakadepende sa iba. Ay, nako, grabe. Sobrang sarap sa pakiramdam. As in, yung mga stress nyo, guys, mawawala. You've got this, mga kapiksi. Kayang-kaya nyo yan. Alright? So, yeah, napakaganda ng message sa inyo, Cancer. I hope na itry nyo ito kasi talagang sobrang sarap sa pakiramdam. But then again, depende yan sa inyo, no? Kung komportable kayo, that's fine. If you want to try it, that's fine as well. Okay? So, yan ang mga messages for you, Cancer. Ito yung ating mid-September kapalaran. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.